Behold, I am making new things. Kapatid, ikaw ba ay dating Kristiyano at iniwan mo ang iyong pananampalataya at bumalik ka sa buhay na dati mong kinasasadlakan? Ikaw ba ay tulad ng mga Israel na although pinili ka ng Diyos, subalit bumalik ka pa rin doon sa buhay na iniwanan mo na. Nag-backslide ka, kapatid, at ginawa yung nais mong gawin sa mundong ito. Ang Isaiah 66:10-14 ay nag-e-encourage sa atin. Ito ay mensahe ng Panginoon na sinasabi rito na although tayo ay umalis sa pangangalaga ng ating Panginoon, subalit kayang-kayang gawin ng Panginoon na i-restore ang lahat ng mga bagay sa atin, lahat ng mga nawasak sa atin, lahat ng mga pinagdaanan nating pagdurusa dahil sa ating katigasan ng ulo at pagsuway sa ating Panginoon, ay kayang-kayang i-restore ng ating Panginoon ang lahat ng ito kung tayo ay manunumbalik lamang sa Kanya. Kapatid, kung iniwan mo ang iyong pananampalataya at bumalik ka sa mundo na puno ng pagdurusa at pasakit, iyon yung nararanasan mo. The moment na tayo ay humiwalay sa presensya ng ating Panginoon, iniwan natin yung kapayapaan na ibinibigay sa atin ng Panginoon dahil inuna natin yung mga bagay na nais nating gawin, yung mga bagay na sa tingin natin is appealing sa ating mga paningin na parang mas maganda to, mas mainam to, mas gusto kong gawin to. Kasi ang pamumuhay bilang Kristiyano sa tingin mo is boring na. Wala nang joy, wala nang excitement. Dahil paulit-ulit na lang yung ginagawa mo. Medyo na boring ka na. So, bumalik ka doon sa buhay na merong excitement. Sinuway mo yung utos ng Panginoon sa'yo, bumalik ka sa buhay na dati mong dinaanan, nagbalik ka sa mga bisyo mo, sa mga ginagawa mo sa buhay mo, and then dito mo naranasan na nawasak ang pamilya mo, nawasak ang buhay mo, iba-iba yung nangyayari sa buhay mo, dumanas ka ng kabiguan, ng pagdurusa, ng sakit, ng iba't iba pang mga pangyayari sa buhay mo na dinanas mo dahil nga malayo ka sa presensya ng ating Panginoon. Sa Isaiah 66:10-14, sinasabi dito na ang Jerusalem ay ipanunumbalikin ng ating Panginoon kapag ka ang Jerusalem ay nagbalik loob sa ating Panginoon. So it is also a calling for us na tayo bilang dating mananampalataya ng Panginoon na umalis sa presensya ng Diyos, iniwan yung ating pananampalataya, is kayang-kayang i-restore ng Panginoon anuman yung nangyari sa buhay mo. Kung anuman yung nararanasan mo, kayang-kayang i-restore ng Panginoon yan. Yung mga pagdududa, yung lungkot, yung sakit, kayang-kayang ibigay sa iyo ng Panginoon yung kasiyahan, pag-ibig, kagalakan, at kaaliwan na matatagpuan mo lamang kung tayo ay patuloy or kung tayo ay magbabalik loob sa ating Panginoon. Ang tunay na kaligtasan ay matatagpuan lang natin sa ating Panginoong Hesukristo. The moment na tayo ay bumalik sa mundo na ating pinanggalingan, doble yung hirap na ating nararanasan. Sabi nga doon sa isang Bible verse na kapag ka doon may pinalayas na demonyo sa puso ng isang tao, 7 times yung babalik dito kapag nadatna na yung puso mo is empty. So, the moment na ikaw ay umalis sa presensya ng ating Panginoon, yung paghihirap na mararanasan mo is 7 times na paghihirap pa. So, dito natin nararanasan, tulad ng mga Israelita, naranasan nila yung sobrang hirap talaga na sila ay naging slave at sila ay talagang dumanas ng iba't ibang
pagsubok sa buhay. But God is reminding us na if we go back sa Kanya, nagrepent tayo sa Kanya, bumalik tayo sa Panginoon, kayang-kaya niyang panumbalikin ang lahat. So, ang Jerusalem sa halip na maging isang lugar ng pagdurusa, ay magiging isang lugar ng kagalakan at pagdiriwang. So, ganun din po sa atin na kapag tayo ay nagbalik loob sa ating Panginoon, ang buhay natin na dating puno ng pagdurusa ay mapapalitan ng kagalakan at pagdiriwang. So, mararanasan natin yung kapayapaan na ibinibigay ng Panginoon. I'm not saying na kapag ikaw ay nasa Panginoon na hindi ka daranas sa mga paghihirap na yon. Subalit kapag ikaw ay nasa Panginoon, doon mo mararanasan yung kapayapaan sa kabila ng mga pagsubok na pinagdaraanan mo. Dahil katuwang mo si Jesus Christ na lalaban doon sa pagsubok na ating kinakaharap. So, payapa yung puso natin dahil alam natin that we have a bigger God na mag-aayos ng mga sulirani na dinaranas natin. Kaya naman yung kapayapaan ay nananatili sa ating mga puso at yung ating kagalakan ay nananatili pa rin sa puso natin sa kabila na tayo ay dumaranas ng mga pagsubok. So, sabi nga sa Isaiah 43:19, Behold, I am making new things, now it's spring forth. Do you not perceive it? I will make a way in the wilderness and river in the desert. So, once na tayo ay nagbalik loob sa ating Panginoon, God is making a way sa wilderness and He will make a river doon sa desert ng buhay natin. Imagine your desert magkakaroon ng river. So, ibig sabihin lang dito na kahit na tayo ay nasa disyerto or nasa pagdurusa, God is providing us a way out and a blessing para makaharap natin yung mga pagsubok na yon. So, He will be with us during those trials sa buhay natin. Hindi katulad nung tayo ay wala sa ating Panginoon na kapag dumanas yung mga pagsubok na yan, tayo lang mag-isa yung namumblema. So, kapag tayo ay nagbalik loob sa Panginoon at tumaharap tayo sa iba't ibang challenge ng buhay natin, kapiling natin ang Diyos, kasama natin siya na lumalaban dito sa mga pagsubok na ito. So, sabi nga, ipinakikita ito na ang bagong mundo na ibinibigay ng Panginoon is wala ng kalungkutan sapagkat ang Diyos ang personal na magbabalik at magpapala sa mga tao. Ang pagbabago ng Jerusalem ay sumasailalim sa muling pagbangon ng buong mundo or muling pagbangon mo, kung saan ang paghahari ng Diyos ay nagdudulot ng kapayapaan, katarungan, at kasaganaan sa lahat ng tapat sa ating Panginoon. Sa Isaiah 16